Sa pagpapatuloy mga kaprobinsya ng ating mga lipad adventure ay dito naman tayo nagawi banda sa Barangay Laylay na kung saan dito sa kinatatayuan natin mga kaprobinsya ang isa sa mga naging sentro at makasisayang pook noong unang panahon, taong 1902 itinatag ang Laylay Port na ito na kung saan ay dito dumaong yung mga Japanese at Amerikano sakay ng kanilang mga bangka. Isa rin ang lugar na ito sa naging sentro ng komersyo na kung saan ang mga produkto ng mga Marinduqueño ay dinadala naman sa kabilang lugar. So ngayon, nandito tayo ngayon sa lugar na ito para ipakita ko sa inyo kung ano na baga yung mga pagbabago na mayroon dito. So ngayon, lilipad na tayo. Nandito yung ating tricycle. So ka muna dito. Check lang natin gamit natin. Okay. So, umpisa na natin yung paglipad. Nagdi-drip siya. Oh. So, nagdi-drip yung natin, secure natin. Ito ang Laylay Fort. Nandito tayo ngayon at tingnan natin yung magandang tanawin na mayroon ngayon dito. Dito nga pala ay ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. So silong tayo, mainit. Ayan. So andito tayo ngayon sa tricycle ko at silipin natin yung ganda ng Laylay Port at yung mga pagbabago na mayroon dito. So ito nung unang panahon daw, panahong 1902, ito ang history nito. Dito dumaong yung mga Japanese at Amerikano sa Laylay Port na ito. Ito yung pinakaunang pantalan na ginawa dito sa lalawigan ng Marinduque. May nakapagsabi sa akin na dito daw binababa yung mga produkto na galing sa ibang lugar, mano-manong binubuhat at binubuhat ng mga taga rito. Siyempre yun din yung naging pangunahing hanap buhay ng mga taga rito nung nandito itong Laylay Port. So dito ay makikita natin yung mga iba't ibang pagbabago na mayroon dito. Dito kasi ginagawa yung parke. Dati ito ay dinadaungan ng bangka pero ngayon ay isa na siyang parke. Kung mapapansin nyo dito ay ginagawa yung karsada na parang isang pasyalan, no? Napakaganda ng Laylay Port natin. So isa nga daw po sa naging sentro ng komersyo itong lugar na ito dahil yung mga produkto po ng Marinduqueño ay dinadala naman sa ibang lugar sa pamamagitan ng lugar nito at sinasakay daw sa mga bangka. Ito na ngayon yung itsura ng Laylay Port natin. Sa paglipas talaga ng panahon talagang maraming pagbabago. Taong 1902, hindi pa tayo tao noon. So itinatag daw itong lugar na ito. Kaya naman napaka ganda dahil sa tinagal-tagal ng panahon ay nagkakaroon talaga ng pagbabago ng mga kaprobinsya. So sa lipad natin ito ay ipapakita ko lang sa inyo yung kagandahan na nagbago dito sa lugar ng Laylay Fort. So ito yung pinakadulo. Abutin natin yung pinakadulo. Yan, ito. So I think malayo-layo din pala yung ginagawang. Ito yung pinakadulo mga kaprobinsya. Kung makikita nyo, sobrang pasensya na kaya, sobrang liwanag. Wala tayong gamit na ND filter. Ayan o. Kung makikita nyo, ito yung pinakadulo. Yan, igitna natin. Tapos zoom natin ng konti. Yan. So ngayon ay under construction pa ito. Pinapaganda talaga nito yung lugar. Forward natin. Yan o.
Pasensya na kayo, katirikan ng araw yung pagpapalipad ko. Dahil itong mga nakaraan ay sobrang maulan. Hindi ko talaga matutukan yung pagpalipad natin. Yan. Kung mapansin nyo, medyo madumi pa yung mga ginagawa nila dito. Pero nung nakaraan nakita ko to, ay maganda yung flooring nito. Parang tiles na may mga kulay-kulay. O parang bricks. Ito, nandito yung mga gumagawa. Ayan. Yan, sa mga hindi pa nakakapasyal sa Laylay Port ay ano pa hinihintay nyo? Pasyalan nyo ang lugar na ito dahil ang laki din ng pinagbago ngayon. Ito yung pinakasentro, yung bubungad sa atin pagka pumasok tayo. Ayan. Kung mapapansin naman natin yung mga kabayan dito, ito yung papunta sa highway. Ito yung sa karsada na barangay, National Road dito sa Barangay Laylay. So atras tayo at ito titingnan ulit natin yung Laylay Port. Ayan. Ito yung pier nila, pinakadulo. So kung mapapansin nyo, medyo parang mababaw pero kasi daw nung unang panahon pa ito, panahong year 1902 ay talagang ang lugar na ito ay pinaka sentro ng kalakalan. So ibig sabihin napaka busy ng lugar ng Laylay Port noong araw, no. So hindi pa tayo tao noon, wala pa tayong ano dito, kinalaman. So ngayon nagtanong-tanong lang ako, nag-research ng konti para makita natin o malaman natin yung mga history ng isang lugar. So sa mga makapapanood po ng mga lipad adventure natin, ay iniimbitahan ko po kayo na i-subscribe nyo din po yung YouTube channel ko. Nandun po kasi yung mas magagandang palipad natin ng drone, na dito rin lang tayo makakita ng magagandang tanawin syempre sa lugar ng Marinduque. At ito, tingnan nyo ang ganda, oh. Yan, oh. Napakapayapa ng dagat, ano, mga kaprobinsya. So nandun tayo sa tricycle. Diyan tayo nakapwesto. At iikutan lang natin ng bahagya itong Laylay Fort. Samahan nyo ako sa mga susunod nating mga lipad adventure, mga kaprobinsya. Yan, kailangan ko po yung suporta nyo para makapagpalipad pa tayo ng mas magagandang lugar. Siyempre yung mas malalayo pa, no? At siyempre yung mas magaganda. So ayun, hanggang dito na lang yung yung aking konting palipad dito sa Laylay Port, at kukuhanin ko na yung drone natin dahil silingit ko lang ito dahil mamasada tayo. Okay, kukuhanin ko na yung drone natin. So landing na natin dito sa nasaan tayo.
Nagbalipad tayo kanina mga kaprobinsya doon sa lugar namin na medyo madilim. Medyo nadisgrasya tayo ng kaunti. Nag-crash yung drone natin, pero palibhasa ay matibay, no? Hindi naman ko sinusubukan yung durability ng drone natin, pero hindi sinasadya. Nag-crash na naman tayo sa 4 na beses. Ika-4 na beses nag-crash tayo. Ito, pababa ng drone natin. Napakainit. So ayan ha, napakainit, baba na natin. Parang